Nagsimula ng mag-recruit ng South African workers sa mga employers sa Oman. Mas madali raw kasing kumuha ng African workers at mas mura ang pasahod sa kanila kumpara sa mga Pinoy at Indiano o Indiano. Yan po ang balitang binilis ni Roberto Solvilla. Maganda ang pasok ng taon para sa mga Pinoy na mahalin magtrabaho sa Oman dahil sa dami ng job orders na pumapasok sa Philippine Overseas Labor Office. Napipirma na natin ang initial job order for engineers and skilled workers na mga estimate dito ay abutin mga 600 more Filipino workers, skilled workers. May higit 30 kontrata ang pinipirmahan ni Labor Attaché at Estobis araw-araw. Patunay na mataas ang demand ng Filipino workers dito sa Oman. Sa hospitality industry, mataas na rin ang demand. At sa mga beauty salon, priority na palagi ay mga Pilipino, mga florists, mga designers. Malalaking proyekto sa infrastruktura at oil refineries ang binuksan dito na tinatay nga abot sa 40 bilyong dolyar ang halaga. Ngayon, marami kaming kailangan dahil may bago kaming project. Meron kaming kailangan sa mga mechanical technician, electrical technician, saka mga operators para sa diesel engine power plants. Pero maaaring magbago ang lahat na ito sa darating na panahon. Lumabas kasi sa pangunahing panahagan sa Oman noong Martes na nagsisimula ng mag-hire ng South African workers sa mga Omani dahil sa dami ng mga dokumento na kakailanganin bago makakuha ng mga gawang Pinoy. Bukod daw sa mas mababa ang pasweldo sa South African workers na galing ng mga bansang Kenya, Tanzania at Uganda, wala rin gaanong dokumento na kakailanganin sa pagkuha sa kanila. Isa ang mga kumpanya ni Joey Pulangcos na gusto sanang kumuha ng mga Pinoy worker, pero napipilitan silang kumuha ng ibang lahi dahil sa red tape. Isang habdol namin, reklamo sa aming HR department, ay yung sa tagal ng proseso, lalo na dito sa embassy sa Muscat, na masyadong matagal na abutan ng at least 3 araw yung authenticate sa mga documents. Say about the processing of the documents here. Yeah. 4 days. Yeah. Why here I bring 4 days and they go for the rank after 1 day. And they go for the finish after 1 day. Sabi nila pagbihis, gumagawa na sila ng paraan para mapabilis ang proseso. Yung mga commitment namin dito, yung dokumento na marireceive ng alas 8, no? Hanggang alas 12, dapat nandun sa consular office. And then you release it. After 12 o'clock, dapat before 12 o'clock hanggang 3 o'clock, before 10 the following morning, dapat na dala namin sa consular office. Pero yung mga no objection certificate na nire-request dito sa atin, kapag hindi loaded, yung encoder, yung mga kliyente ay hindi na kailangan umalis. Pag-iintay na lang nila. Lalo na pagpalubat, in matter of 10 minutes or 20 minutes, nakukuha nila ang objection certificate. Nakausap ng balitang Middle East si Vice Consul Jose Garcia III hinggil sa pagproseso ng mga dokumento sa embahada, pero tumanggi itong humarap sa kamera. Sinabi niya, nagtatagal ng 3 araw sa kanilang mga dokumento dahil sumusunod lamang sila sa department orders ng DFA at standard daw ang ganitong proseso sa lahat ng embahada sa ibang bansa. Dapat i-review yan sa ating, yung namamahala sa ating Philippine Embassy sa Muscat, na sana naman hindi ganun katagal yung pag-process sa ganung document. Siguro nang impact yan, pero meron na tayong mga initiative na ginagawa, yung pagpapatrack, pagpapabilis ng proseso, ginagawa na natin yan. Yung simplification of the processing, shortening of the process cycle time. Dapat din daw na tingnan ng mga opisyal ng embahada na 3 araw lang ang official working transactions na ginagawa nila dahil magkaiba ang araw ng pasok ng Oman at Pilipinas. Kahit ano pa man ang pagkasunduan ng mga agencies at ng polo sa pagpapabilis ng mga dokumento, mapapaniwala ang lahat ng mga ito kung hindi papabuhin ng mga opisyal ng embahada ang kanilang pagpaproseso sa mga dokumento. Nagpapalitan si PCD, Rowan Saldivilla, Muscat, Oman.